Good morning guys, magandang umaga, maayong buntag sa lahat. Okay guys, for today's video, we will cook kinataang kangkong. So sino na pamilyar dito sa ganitong klase ng luto? Usually ang kangkong o yung tinatawag na water spinach sa English, no? Kadalasan to kasi ginagawang sahog-sahog lang, di ba? Gulay-gulay sa sinigang. Ngayon gagawin naman natin siya yung pinaka main ingredient sa ating lulutuin. Pag gantong luto ang ginagawa ko guys, lagi kong pinaghihiwala yung tangkay sa dahon. Kasi alam niyo bakit? Una kong niluluto talaga yung tangkay sa dahon. Kasi nga yung tangkay, mas matagal maluto kaysa sa dahon. So kaya ang gagawin mo, paghihiwalayin mo silang dalawa. So beside vitamins and minerals, kangkong has a large presence of dietary fibers and antioxidants. Kangkong is relatively high in beta-carotene, natural antioxidants, protein, carbohydrates, and dietary fibers. Oops! Galing sa Google yan. So anyway, napakarami talaga ng health benefits ang binibigay talaga ang kangkong guys. Pero sa lahat ng gusto ko sa kanya kasi rich in fiber siya talaga. No? Very effective talaga guys, lalo na pag alam niyo yan. No? Posibleng walang nakakaalam nun guys. No? Pag hindi ka pag constipated ka, kita nyo pagkain yung pinag-uusapan pero siningit ko pa yun. Hindi kasi actually, no, pag constipated ka, kumain ka lang ng kangkong, no, masosolve na yung problema mo, no. Hindi mo na kailangan bumili ng gamot para doon. So, sa natural na pamamaraan lang, mariresolve na yung problema mo guys, diba? Anyway, ito na nga, hinugasan ko ng maigi kasi alam naman natin kung saan nanggagaling ang kangkong. No? Tumutubo to sa matubig na lugar. Kaya syempre to be safe and to be clean, kailangan hugasan natin maigi yung ating lulutuin. So guys, ito hinugasan ko maigi talaga lalo na tong stock, no? Kasi ito yung part ng kangkong na nakalubog sa tubig. So kadalasan ito, pag nakalubog sa tubig, madulas yung tangkay. So, kailangan talaga hugasan mong maigi. Ang isasag ko ay smoked fish. Pero nas kilala syempre dito sa atin na tinapa, no? Pinili ko guys yung galunggong na klase ng tinapa kasi para hindi ganong matinik. So, hinimay ko na tong tinapa, no? Hindi ko na pinirito, no? Gagawin ko kasi dito direkta na para isang luto lang, no? Para less oil. 2 balot yung binili kong tinapa. Syempre kasi mas masarap pag mas maraming sahog. Dito sa amin guys, 45 pesos ang isang balot. Sa inyo, magkano na po ba? Okay na, ready na natin lahat. Ito na yung ating kakang gata at saka yung pangalawang pinagpigaan ng gata. Naka-ready na itong hinimay nating dahon ng kangkong at itong stock or yung tangkay ng kangkong. Okay, naka-ready na yung ating tinapa at syempre nahiwa ko na rin yung bawang, sibuyas, yung ginger, syempre yung siling green. At syempre kailangan meron tayong ginisang alamang. Na-ready na natin lahat yung ating kakailanganin sa ating lulutuin at mag-uumpisa na tayong magluto. So eto na syempre guys, ang uunahin ko talaga ay yung tinapa. So ang hirap guys mag-voice over. Ang hirap po talaga ng kung ano yung sasabihin mo, no? So, ito na guys, no? Mabalik tayo dito. Inuna ko talaga yung tinapa. Diba nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi ko siya pinrito. So, kaya ito ngayon ang ginawa ko, inuna ko yung tinapa. O, baka may magtanong, bakit sasabihin, bakit inuna mo yung tinapa, di matuturugan? Exactly. Yun talaga yung gusto ko mangyari guys. Kaya hindi ko siya pinrito kanina. So, after ng tinapa, nilagay ko na itong lahat ng panahog. Yung bawang, sibuyas, yung ginger, yung garlic. So, all together na yan. Mix it well, no? So, igigisa-gisa lang natin yan. So, syempre guys, malamang mapapansin nyo at sasabihin nyo, bakit ang dry? Bakit hindi lagyan ng mantika? Kasi nga guys, ito yan. Kaya hindi ko na siya lalagyan ng mantika pa kasi nga, lalagyan natin siya ng gata. So, tama na yung konting mantika lang na nilagay natin kanina.
So, after this, ilalagay na natin itong pangalawang piga ng niyog, no? So, ito yung pangalawang piga, guys, ha? And then, nilagyan ko nitong shrimp paste or yung alamang. So, syempre, kayo na yung mag-a-adjust nito kung gaano karami yung ilalagay nyo, no? Nakadepende na sa panlasa nyo yan. So, syempre, nilagyan ko ng MSG para merong umami taste, no? So, after this, ilalagay na natin tong tangkay or yung stock ng kangkong. Kaya natin talaga inuna to kasi nga medyo mas matagal maluto tong tangkay kesa dun sa dahon. So guys, pakukulang ko lang to hanggang sa maging half cook na yung kangkong. At syempre pagkatapos nun, at saka ko lang ilalagay yung dahon ng kangkong. So guys, diba napakadali lang lutuin itong ginataang kangkong. At ito na, bago muna ako magtapos, no? Syempre magte-thank you muna po ako sa inyong lahat, no? Maraming salamat po talaga dun sa matyagang nanonood sa aking channel, no? At syempre kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe po. So guys, pakukulang ko lang ng ilang kuluto bago ko ilagay yung kakanggata. So eto, ready na to guys. So ilalagay ko na yung unang pinagpigaan ng nyog or yung naskilala sa tawag na kakanggata. At syempre lalagyan ko ng siling green. So guys, ito pakukuluan ko na lang guys to ng mga ilang minuto pa para maluto yung ating gata. Pero hindi ko natatakpan, no? Kasi guys, pag tinakpan nyo yan, yung gata mamumuo. Yun yung natutunan ko dun sa aking kapatid, dun sa ate ko. So guys, itry nyo na to. Masarap na, masustansya pa, at higit sa lahat, budget friendly pa. So there you have it guys. Tapos na at kakain na po tayo. So anyway guys, maraming salamat po sa panonood sa aking video for today. At syempre sana abangan nyo pa yung mga susunod kong i-share sa inyo. Maraming salamat po and God bless everyone. Bye bye.